Kasalukuyang natutulog na noon si Noah. Kung kaya naman, malaya niya nakakargang sanggol ng mag-asawang may malaking papel na sa pagkatao niya. Maligalig na rin kasi si Noah nitong mga nakaraang araw, mula nang dumating ang sanggol na si Andrea sa kanilang buhay. Medyo seloso na to. Marahil iniisip nitong aagawin siya ng bata. Bagay na imposibleng mangyari, pero sa mata ng kanyang anak na si Noah, iba ang pagkakaintindi niya dito. Naintindihan mo ang mommy? Mamahalin kita. Aalagaan at mamahalin na parang nanggaling ka sa akin. Kaya ipanatag mong loob mo anak, hindi kita pababayaan. Kagaya ng pinangako ko sa himlayan ng mga magulang mo. Binulabog ang atensyon niyang nakatuon nang biglang magring ang cellphone niya. Pahapyaw niyang sinulyapan niyon at agad na inalis din doon ang kanyang mga mata. Nang makitang asawa niyang tumatawag, si Kenji, nakagat na niyang labi niya. Iniisip kung sasagutin niya ba ito o hindi. Hindi pa rin kasi sila nagkakasundo. Masama pa rin ang loob nito. Hindi nito maintindihan ang sitwasyon niyang wala rin naman siyang alam. Maaaring malalim ang atake noon kay Kenji pero sa kanya, hindi ba naisip ng asawa niya na mas masakit yon para sa kanya? Kung pwede nga lang ibalik ang oras ng buhay pa si Andre, papayuhan niya tong wag gawin ng bagay na yon. Mabuti na yung habang buhay na lang siyang mga pasa dilim kaysa naman ganitong nangyari sa kanyang pamilya. Yung buong akala niya matatanggap ng asawa niya si Anisyang lahat. Biglang naging ulilang lubos tuloy ang kanilang anak. Bakit ko sasagutin? Aawayin din naman niya ako. Sambit ni Britney nang makitang ngumiti si Andre at tumigil na. Sa bandang huli pinili niyang sagutin pa rin ng tawag. Hindi niya matiis ang asawa. Wala kasing mangyayari kung patuloy niyang ididedma at hindi kakausapin to. Paano sila magbabati? Paano sila muling mabubuo at maaayos? Hello? Mabuti naman at sinagot mo na. Dismayadong tono na bungad ni Kenji na halatang nasa badang mood. Pinili ni Britney na manahimik. Kung aawayin lang siya nito at pagagalitan, mabuti pang hindi na lang siya magsalita. Kamusta na ang pagre-recover ng katawan mo? Ayos lang. Tipid at malamig na sagot ni Britney. Karga pa rin niyang sanggol na parang nakikinig sa usapan nila. Pwede bang huwag na tayong mag-away, Han? Wala akong magawa dahil malayo ako sa'yo. Pinagtaasan na siya ng kilay ni Britney kahit hindi naman siya nito nakikita. Sino bang nang-aaway? Siya lang naman. Bakit hindi mo sabihin yan sa sarili mo? Ikaw lang naman ang mahilig mang-away. Ikaw ang madalas na gumagawa ng dahilan para hindi tayo magkaintindihan. Sagot niyang iritable na ang tono dahil parang siya pang sinisisi nito. Malalim na bumuntong hininga si Kenji sa kabilang linya. Halatang kinakalamay ang sarili na huwag na muling bumoses sa mga paratang ng kanyang asawa. Pinipilit niya naman ang sarili na huwag nang uminit pang ulo. Nilalamon na naman kasi siya ng konsensya sa mga kasalanan niya sa asawa na kung tutuusin ay ito dapat ang magalit sa kanya. Oo na, I'm sorry. Hindi na kita aawayin habang naririto pa ako't magkalayo tayo. Nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Sa totoo lang ay miss na niya ang kanyang asawa. Kahit may nitin ang ulo nito, aminin niya na iniisip niyang pauwi na ito ng bansa kaya lang ay minsan hindi nito nabanggit ang tungkol doon. Ayaw naman niya magtanong, ngunit ng mga sandaling yun, kinuha na niya ang pagkakataon. Total yun na rin naman ang topic nila. Lumalapit na sa tunay nilang suliranin kung kaya naman malamang hindi na nito mamasamain. Kailan ka ba uuwi? Medyo matagal-tagal ka na dyan. Gaano ba kalaki yung problema ng company branch na inaayos mo? Miss ka na naming dalawa ni Noah. Dagdag niya sa huling litanya na ginamit ng anak para hindi gaanong halata na siya talagang atat na magtanong. Baka nakalabas na ako't lahat ng hospital. Nariyan ka pa rin. Narinig ni Britney ang ginawang pagsinghap ni Kenji. Sa kabilang linya subalit hindi niya binigyan niya ng ibang kulay. Nagulat niya ba to? Maaari. Hindi naman kasi siya ganun dati na magtanong. Sinigundahan niya pa ang pangungusap. Bumubuti ng pakiramdam ko, Kenji. Pwede mo na kaming dalhin dyan ni Noah kung gugustuhin mo. O di kaya naman pasanurin mo kami. Ipahatid mo na lang kami kay Caroline kung may malala ka pa ring trust issue. There, natahimik ang kanyang asawa. Biglang nablangkong isipan ni Kenji na marinig na sinabi yon ng kanyang asawa. Hindi yun pwede.
Tsak na gulong mangyayari oras na magtungong kanyang mag-ina sa Paris. Mali kasing haka-haka ng mga talipanda sa doktor tungkol sa tunay na lagay ni Monica na ayon sa kanila nagkaroon daw ng malaking himala nung dumating siya. Ang sinasabi nilang hindi na ito mabubuhay ng matagal ay nabaligtad. Unti-unti ito nakarecover. Nung dumating siya, totoo naman yon, ngunit nang malaman ng babae na naroon siya unti-unting bumuti ang kalagayan nito through phone, na rin pa ito sa biglang atake. Sa halip na matuluyan, unti-unting gumaling si Monica na pinagsisisihan ni Kenji. Dapat talaga nakinig na lang siya kay Caroline na kumuha na lang ng caregiver para ito nang nag-alaga. Kung sinunod niya yon, malamang tahimik ng kanilang buhay. Kailan ka ba mamamatay? Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Sinamaan siya ng tingin ni Monica na nagagawa na makabangon noon. Pumunta ka ba dito para ihatid ako sa huling hantungan ko? Oo, kasi sabi ng doktor doon ka na papunta. Hintayin mo na lang akong gumaling at makalabas ng hospital. Pwede na akong iwan kapag ganun. Paano kung next year pa? Marami na akong nalaktawan ng mga event sa aking mag-ina. Magpahinga ka na lang. Anong magpahinga? Gusto mo na akong mamatay? Oo, Monica. Pwede ba? Umalis ka na lang ng tahimik. Pagagandahin ko pang huling himlayan mo. Musoleo. Nang araw na yon ay natake si Monica. Makahinga na sana si Kenji ng maayos dahil akala niya matutuluyan na to. Pero muli pa itong nakarecover. Nang sinubukan niya magplanong umuwi ng Pinas ay muli inatake ang babae. Mr. Barruel, the patient only has a short time left. Please don't hurt her by having a heart attack again and again. Let her enjoy the little time she has in this world. Pakiusap pa ng doktor sa kanya nang muli atakihin sa puso si Monica. Hindi na rin maintindihan ni Kenji ang sarili kung bakit muli siyang pumayag. Marahil ay nang dahil na naman yon sa kanyang awa. Mula nang dumating siya doon, minsan walang nangyari sa kanila ni Monica. Dahil ayaw niya na kahit na nagsisimula ito magpahiwatig na gusto niyang gawin iyon. Kahit nga halik, literal na pumunta lang siya doon para ilibing sana ang katawan ng babae at siguraduhin na sa maayos yon. Pinanghawakan ni Kenji na nitong huling atake ang sabi ng doktor. Na isa o dalawang atake pat baka hindi na raw magagawa pa nitong makabawi. Masama na kung masama, pero hinihiling niyang mangyari na yon ang tuluyan na siyang makauwi ng bansa at makapiling ng kanyang mag-ina. Napapagod na siyang patuloy na magsinungaling kay Britney. Patong-patong ng kasalanan niya sa kanya na baka kapag nalaman ito hindi na siya magawa pang mapatawad ng asawa niya. Kenji, nariyan ka pa ba? Sinilip pa ni Britney ang screen ng cellphone at baka naputol ang connection ng tawag nila. Naroon pa naman ng asawa. Naririnig pa nga niya na marahan itong paghinga. Hello, bigla ka na yatang nawala. Narito pa ako, Han. Mahinang tinig nitong sagot. Hindi na inulit pa ni Britney ang kanyang tanong. Mukhang wala na yatang plano doong sagutin ang tanong niya. Biglang agaw eksenang malakas na umiyak na naman si Andrea. Nagsimula siyang isayaw ni Britney upang aluin at patahanin. At dahil kausap niya si Kenji, hindi nakaligtas sa pandinig nitong iyak na sanggol. Napaahon na siya sa kanyang inupuan. Bakas na muli ang galit sa lakas ng kanyang boses. Nasaan ka ngayon, Britney? May pagpipigil pang emosyon nito kahit parang nahulanan niya kung sinong bata. Nasaan pa? Nasa room ko. Hilapi ko na masagot ni Britney hindi mapatahan ng batang karga. Kung ganun, sinong batang umiiyak dyan na kasama mo? Imposible namang sinawa yan. Natigilan si Britney. Hindi pa nga pala niya nababanggit sa asawan tungkol kay Andrea. Binalot niya siya ng kaba. Naroon na naman sa mukha niyang kakaibang takot. Inaasahan na niya magagalit si Kenji, ngunit hindi siya nakapaghanda. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya ito nang maka-figure out kung sinong batang umiiyak na kasama ngayon. Sandali, huwag mo sabihin sa akin na kinuha mong anak ni Andre. Anong plano mo dyan? Palalakihin mo? Oo, bakit hindi? Aampunin mo? Aaralin mo sa'yo? Hindi makapaniwala ang tono ni Kenji na para bang ginawa ng kanyang asawi sobrang kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap. Britney naman, kaya nating gumawa ng kahit ilang bata, yung galing sa atin mismo. Hindi mo kailangang mamulit ng anak ng kung sino-sino lang. Shit, huminga na muna si Britney ng malalim matapos na pumikit ng mariin. Kailangan niya maging kalmado. Kenji, malaking utang na loob ko sa kanyang mga magulang. Natin, ipagkakait ko ba siyang alagaan? Nahihibang ka na. Hindi ako papayag. Palalakihin mo yan kasama ng ating anak? Itatabi sa pagtulog? Palalamunin? Bakit nga hindi? Bago namatay ang asawa ni Andre,
Ibinili niyang bata sa akin sa pamamagitan ng sulat. Ayan ka na naman. Hindi mo na naman ako kinonsulta. Nagdesisyon ka na naman ng sayo. Britney naman, ano mo ba ako? Bakit pa na yung desisyon mo nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Wala na ba akong halaga sa'yo? Porket naririto ako, wala na? Kaya mo nang magdesisyon ng sayo? Katuwang mo ko. Dapat nakasali ako sa lahat, Britney Joanna. Marahang nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Hindi naman sa binabaliwala niyang asawa. Hindi niya lang agad sinabi dito dahil naunahan siya ng takot. Isa pa nagalit na siya noong nalaman siyang si Andre ang donor niya. Ano pa bang aasahan ni Britney na mararamdaman ng kanyang asawa? Oras na sabihin niyan tungkol sa pagkuha nila sa bata. Malamang hindi malabong magalit ito kapag binuksan niyang pag-usapan nila ang tungkol sa bata. Iniiwasan niya to. Saka nagbabawi pa rin ng katawan niya. Iniwas na lang niya may mapahamak pa ng iba kaya nananahimik. Parang hindi mo ako asawa. Kung makapag-desisyon ka, ikaw lang talaga. Humugot na muna ng malalim na hininga at lakas ng loob si Britney bago salungitin ang mga sinabi ng asawa. Kenji, palalakihin kong anak ni Andre at Anisha na siyang naging kasangkapan upang muli ako makakita. Kahit na magalit ka, kahit na isumpa mo pa ako, hindi ko siya ipapamigay kung kanyo't aabandonahin. Ako ang tatayo niyang ina. Kung ayaw mo maging ama sa kanya, ako na lang, Kenji. Ako na lang. Nantig na ang damdamin doon ni Britney habang naiisip ang kadakila ng ama ng batang karga niya. Wala kang magagawa kung gusto mo. Hiwalayin mo na lang ako para hindi mo makita araw-araw ang bata. Oras na makauwi ka na dito. Kaya ko siyang buhayin. Ayaw pa tinag na sagot ni Britney sa asawa. Ilalaban niya yun kahit saan sila humantong. Makikipag-divorce ka sa akin pagbalik mo. Huwag mo akong piliin sa inyong dalawa ng bata dahil alam mo na kung anong magiging sagot ko. Siya ang pipiliin ko. Kahit na asawa kita, paulit-ulit ko siyang pipiliin. Naririnig mo? Isa-isang pinagnilayan ni Kenji ang mga salitang binitawan ng asawa sa kanya. Hindi pa rin siya doon makapaniwala. Kung hindi dahil sama ng batang ito, bulag na ako. Kailanman hindi na ako muling makakakita pat ang lahat ng pangarap ko ay. Yamot ng pinutol ni Kenji ang karugtong pasada ng kanyang mga sasabihin. Britney, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hanapan nga kita? Walang humor na natawa si Britney. Napuno na rin siya sa kakapadan ni Kenji. Hindi tinapos ni Kenji ang linya. Hahanapan? Nung nandito ka nga hindi mo ko nagawang hanapan kahit na ang daming panahon mo noon. Gusto mo yatang mabulag ako nagtuluyan eh. Mabuti pang ibang tao iniisip na magiging kapakanan ko. Ikaw, nasan ka? Nandyan ka, nasa malayo, habang nakikipaglaban ako sa sakit ng operasyon. Wala ka sa tabi ko. Inuuna mong business mo kaysa sa pamilya mo. Hindi ba? Inuuna mo, Kenji. Kaya wag mo kong pangunahan sa mga gusto ko. Pabayaan mo ko. Suportahan mo ko. Ayaw na sanang isumbat pa ng mga yon ni Britney. Pero dumating sa puntong napuno na siya sa kasamaan ng ugali ni Kenji. Hindi niya maatim na pating bata ay walang exception sa kanya. Hindi ito naawa na wala na siyang magulang. Naintindihan niyang galit nito, pero pagdating sa pagtanaw ng utang na loob, magiging kalmado rin sana. Naintindihan naman kita na mahirap kang humanap pero sana, intindihin mo rin naman ang gusto ko. Narito na to. Ano pang gusto mong gawin? Tumanaw tayo ng utang na loob sa pamilya ng batang naulinan ng dahil sa akin? Britney, hindi mo kasalanan binigyan kanya ng kornea. Hiniling mo ba? Hiningi mo ba? Hindi naman hindi ba? Kaya anong utang na loob ang pinagsasabi mo dyan? Wala tayong utang na loob sa kanila dahil desisyon nila yon. Silang may gusto. Silang gumawa ng kanilang kapalaran. Hindi naman natin sila inudyukan na gawin yun ha. Makitid pa rin ang isipan na sagot ni Kenji na kumalma na ng bahagya sa pagre-real talk sa kanya ni Britney. Hayaan mo. Pagbabalik ko ng Pilipinas, papalitan natin yan na sa ganun, hindi mo napasanan ng responsibilidad ng pagtanaw ng utang na loob sa... Hindi, Kenji. Marina sigaw ni Britney na kulang na lang ipumutok ang ugat sa kanyang leeg. Buong-buo na ang desisyon niya. Hindi niyan mababago. Aarugain niyang bata. Mananatiling kornea ni Andre sa akin hanggang sa huling hininga ko. Wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng tanggalin to sa katawan ko. Hindi pwede, Kenji. Napuno na rin si Kenji sa katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Hindi abante yan sa kanya. Siya dapat ang masunod. Britney, kung pipilitin mo ko magpa-transplant naman ng dahil lang ayaw mo makita ang cornea na to, hiwalayan mo na lang ako. Makipag-divorce ka na lang sa akin.
Narinig mo? Hindi ako papayag sa gusto mo, Kenji. Hindi kita i-divorce. Sinabi ko na sa'yo na magsasama tayo hanggang kamatayan. Gunting sigaw na rin ng lalaki, hindi na mapigilan ng init ng kanyang bunbunan. Hindi niya na alam kung saan papatungo ang kanilang usapan. Papalitan ko mga mata mo dahil ayokong kada titingin ako sa'yo ay ang mga mata ng lalaki yun ang makikita ko. Intindihin mo rin naman sana ang akong intindihin mo. Gusto mo na naman akong mahirapan? Hindi pa ba sapat ang mga pinagdaanan ko? Pagkasabi nun pinatay na niyang tawag na hingal na hingal. Kumukulong dugo niya sa asawa. Bumalik ang galit niya kay Kenji na ang buong akala niya wala na. Tuloy naglaho na dahil sa pinapakita nitong concern. Masyado tong demanding, manipulative. Hindi pwedeng gusto niya. Hindi siya papayag sa nais nitong mangyari. Ilang beses pang tumawag si Kenji, ngunit hindi niya na yun sinagot. Manigas siya. Ayaw na niya makipag-usap pa sa kanya. Hindi mo na ako mapapasunod pa sa mga gusto mo ngayon, Kenji. Ilagay mo yun sa kakote mo. Hindi makapaniwalang inihagis ni Kenji ang kanyang phone na tumama sa sofa. Nakailang beses na siyang tawag ulit ngunit hindi yung sinasagot ng asawa. Dinig na dinig niya kung paano ito ngayon magmatigas. Lumalaban na sa kanya, pumapalag. Hindi talaga magandang umalis siya ng bansa at pumunta ng Paris dahil nakabuelo doon si Britney. Hindi ito maaari. Ako pa rin dapat ang masunod. Ako pa rin ang haligi ng tahanan namin. Lumakas pang iyak ni Andrea. Hindi na napigilan ni Britney na sabayan niyang bata gamit ang tahimik na bagsak ng kanyang mga luha. Nabubuhay na naman ang galit niya sa asawa. Sumidi pa yon. Iyakap niya na ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Andrea. Hindi papapalitan ng mommy ang cornea ng daddy mo. Sa iyong paglaki, may bahagi pa rin ng katawan niyang makikita mong buhay. Sisiguraduhin ko yon kaya tahan na. Parating ng doktor. Saktong bumukas ng pintuan ng ward at pumasok si Manang Elsa. Kasunod nitong doktor na inihanda na ang stethoscope upang gamitin yun kay Andrea ang ibinaba na ni Britney sa kama kahit mas lumakas pang iyak niya. Pasimple niyang pinahid ang kanyang mga luha. Alam niya napansin yun ni Manang Elsa. Hindi lang nito pinuna. Medyo mainit ang katawan ng bata, Dok. Hindi ko masabi kung may sakit sa kanya. Buong araw din siyang umiiyak. Sabik ni Britney na pilit ng umiti upang paalisin ang galit na namuo sa kanyang muka kanina para sa asawa. Tumango lang ang doktor na halatang pinakinggan ang lahat ng kanyang sinabi. Inilagay ng stethoscope sa dibdib at likod na sanggulo pang may pakinggan doon. Matapos ang ilang minuto humarap na sa kanilang doktor. Maaaring simpleng cold lang ang naramdaman ng bata at hindi malalang pneumonia. Huwag kayong mag-alala, may kailangan na siyang inuming gamot at bubuti na rin kagad ang pakiramdam ng bata. Kinakabahan na si Britney na marinig niya ang pneumonia. Ganon din kasing naging sakit ni Noah noong nabata ito ng malakas na ulan. Malalayin ko kaya naman kinailangan nilang manatili sa ospital na medyo may katagalan. Kailangan niya bang lagyan ng swero? Tanong ni Britney na sinipat ng kamay ng sanggol at ang manipis na balat. Hindi na kailangan ni Mrs. Barrowell. Ang kailangan niya ngayon ay breast milk para lumakas ang resistensya niya. Tumango si Britney. Naiintindihan ang nais na sabihin ng doktor. Sumunod sa akin ang isa sa inyo para maibigay kong reseta ng gamot na kakailanganan niyang inumin. Bibigyan ko na rin siya ng listahan ng mga vitamins na kailangan ng kanyang katawan upang hindi dapuan madalas ng sakit. Sinanyasan ni Britney si Manang Elsa ang sumunod sa doktor na lumabas ng kanilang silid. Bilhin mo ng diretso, Manang Elsa. Masusunod po, Madam Britney. Ilang araw pang inilagi nila sa ospital at tuloy na silang nakalabas. Umuwi sila ng villa sa Manila sa tulong ni Althea. Wala nang choice si Britney kung hindi ang tawagan to. Nagulat ang hipag niya nang malaman ng lahat ng pinagdaanan niya. Wala siyang inilihim sa kanya. Hindi nga rin ito makapaniwala ng tatag ni Britney na kaya niyang lahat. Ang kupal talaga ng kapatid kong yon. Malamang may ginagawa na naman siyang kabalbalan kaya siya pumunta doon. Anong paalam niya? Business trip? Sinong niloko niya? May sakit ka pa tapos pupunta siya doon? Maniwala ka sa akin. Hindi basta business trip lang yon. Alibay niya lang yon kaya siya naroroon. Hindi nagkomento si Britney kahit pa nagkaroon na siya ng ibang mga idea na baka pinuntahan na naman itong babae niya. Sa mga sandaling yun ay wala pa rin si Kenji. Hindi pa rin tumuwit, wala rin siyang panahong sagutin ang mga tawag nitong palagi niya nalang minumute at hindi sinasagot. Paunti-unti nawala na sa kanya ng pakialam si Britney. Ang priority niya na lang ay ang mga bata. Si Noah at si Andrea na lang muna. Isasantabi niya ng asawang hindi marunong tumupad ng usapan. Hayaan mo, pag uwi ko mamaya sa bahay, I'll check the branch sa Paris kung nagkaroon na nga ng problema. Ibang kutob ko sa asawa mo, Britney. Nakakapanghinala.
hindi siya magtatagal doon ng ganun katagal. Diyos ko naman, naniniwala ka naman doon? Si Kenji yun. Mabilis lang umayos yun ng problema. Hustler na siya doon. Tumanda na. Matagal ng ilang araw na pagpunta niya para maayos ang gusot.